Minsan, ang gusto lang ng mga tao ay konting pagtulak para magpatuloy sila. Gayunpaman, hindi naghahalo ang paghihiganti at hustisya at hindi nakakalimot ang dugo. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang Swedish romantic horror film na pinamagatang Let the Right One In. Isarado na ang inyong pinto. Patayin ang ilaw at mag-ingat sa panonood. Ang 12 taong gulang na si Oscar ay lampa at palaging binubuli ng iba pang mga bata sa kanyang paaralan, lalo na si Connie at ang kanyang 2 kaibigan, sina Martin at Andreas. Dahil sa takot, hindi kailanman lumaban si Oscar. Isang gabi, napansin ni Oscar ang isang bagong batang babae na nagngangalang Eli o Eli na halos kaedad niya at ang kanyang ama na lumipat sa number 15, ang katabi niyang apartment. Nagtaka siya na ang una nilang ginawa ay takpan ang mga bintana ng karton. Ang hindi alam ni Oscar ay hindi si Håkan ang ama ni Eli. Siya ay tagapag-alaga lamang nito. At si Eli ay isang vampira. Trabaho ni Håkan na magdala ng sariwang dugo kay Eli na nakukuha niya sa pamamagitan ng pagpatay sa ibang tao. Pinapamanhid niya muna ang mga ito ng chemical na halutane. Pagkatapos ay isinasabit niya ang mga ito sa mga paa. Nilalaslas ang kanilang mga leeg at sinasahod ang dugo sa isang galon na iniiwan ng mga katawan na matutuklasan sa susunod na araw. Sa kasamaang palad para kay Eli, si Håkan ay nagkakaroon ng mga problema sa pagkuha ng dugo para sa kanya. Sa kanyang unang pagpatay pagkatapos lumipat sa bagong apartment, nawala o nakalimutan niya ang galon na puno ng dugo na marahil dahil sa katandaan. Dahil dito, nagsimula ng magutom si Eli. Isang gabi, habang si Oscar ay nasa looban at sinasaksak ang isang puno na nagpapanggap na mga nagpapahirap sa kanya, napansin niyang pinagmamasdan siya ni Eli. Hindi siya masyadong palakaibigan dahil sinabi niya kaagad sa kanya na hindi siya maaaring makipagkaibigan sa kanya. Kinabukasan, muli silang nagkasalubong sa looban. Napansin ni Oscar na walang suot na pangginaw si Eli kahit nakalagitnaan na ang taglamig sa Stockholm. Matapos makapasok si Oscar sa loob, si Eli ay nang hunting. Naghintay siya sa dilim sa ilalim ng tulay. Isang gabi nang maghiwalay ng daan, pauwi ang 2 magkaibigan na sina Jockey at Lake. Si Jockey ay dumaan sa ilalim ng tulay at tinawag siya ni Eli. Sa pag-aakalang nahulog ang batang babae, binuhat siya ni Joko. Biglang kumapit sa kanya si Eli at kinagat ang kanyang leeg. Si Gösta na isang kaibigan ng 2 lalaki ay nakita ang lahat mula sa bintana ng kanyang apartment. Sa oras na makarating siya sa Sun Palace Cafe at humingi ng tulong, ay wala na ang katawan ni Joko. Pinagtakpan na ni Håkan ang pagpatay sa pamamagitan ng paghagis ng katawan sa lawa. Ngunit nakita nila ang dugo ni Joko sa niebe. Kinaumagahan, nalaman ni Oscar na nalutas ni Eli ang Rubik's Cube at iniwan ito sa looban. Nang nagkita sila roon ng bandang hapon, medyo mas palakaibigan na si Eli at naglaan ng oras upang ipaliwanag kay Oscar kung paano niya nalutas ang puzzle. Mas mabango na din siya. Ngunit ang kakaiba ay na hindi niya maalala ang petsa ng kanyang kapanganakan nang ito ay maitanong ni Oscar. Dahil dito, hindi niya ito ipinagdiriwang at hindi siya nakakatanggap ng mga regalo, kaya inalok siya ni Oscar ng Rubik's Cube. Kinabukasan sa paaralan, nanatili si Oscar pagkatapos ng klase upang kopyahin ang mga simbolo para sa Morse code mula sa encyclopedia. Sa kanyang pag-uwi, nakaharap niya si Connie at ang kanyang 2 kaibigan. Nang utusan ni Connie si Oscar na ipakita sa kanya kung ano ang kinopya niya mula sa encyclopedia, ay tumanggi si Oscar. Ngunit hinawakan siya ni Martin at si Oscar ay sinimulang hagupitin ni Andreas sa kanyang mga binti gamit ang isang stick. Bilang dagdag na pahirap, ay inihampas ni Martin ang patpat sa pisngi ni Oscar na nagdulot ng sugat. Sinabi ni Oscar sa kanyang ina na nahulog siya sa oras ng recess. Ngunit nang itanong ni Eli kung ano ang nangyari, sinabi niya sa kanya ang totoo. Sinabi sa kanya ni Eli na kailangan niyang magsimulang lumaban. Kung gayon, titigil na sila sa pagpapahirap sa kanya. Kung hindi sila titigil, nangako si Eli na tutulungan siya. Ibinahagi ni Oscar kay Eli ang Morse code na kinopya niya mula sa encyclopedia. Nang gabing iyon, nagsanay sila sa pagtapik sa dingding na naghihiwalay sa kanilang mga apartment.
Kinabukasan sa paaralan, nag-sign up si Oscar para sa weightlifting program. Nang maglaon, dinala niya si Eli sa isang tindahan ng candy at inalok siya ng isang piraso. Sa una, siya ay tumanggi, pero pagkatapos ay sinubukan niya ang isa. Natagpuan ni Oscar si Eli na naduduwal sa bangketa malapit sa kanto. Niyakap siya nito. Tinanong siya ni Eli kung magugustuhan pa rin ba niya ito kung hindi siya babae. Hindi niya masyadong naiintindihan ang tinatanong ni Eli pero sumagot siya ng oo. Habang lumalalim ang pagkakaibigan ni na Oscar at Eli, medyo nagseselos si Hoakan, ang tagapag-alaga ni Eli. Muli niyang sinubukang kumuha ng dugo para kay Eli. Sa pagkakataong ito, bibiktimahin niya ang isang estudyanteng mag-isa sa weightlifting room. Ngunit naantala siya nang dumating ang mga kaibigan ni Mate para sunduin siya. Alam niya na siya ay nakulong at malapit ng matuklasan, kaya nagbuhos siya ng asido sa kanyang mukha upang hindi siya makilala. Nang malaman ni Eli na dinala si Hoakan sa isang ospital, pumunta siya doon upang ipagtanong kung nandoon ang kunwaring ama niya. Sinabi sa kanya ng desk clerk na si Hoakan ay nasa level 7, kaya umakyat siya sa labas ng gusale hanggang sa makarating siya sa kanyang bintana. Pinapasok siya ni Hoakan at inalok ang kanyang leeg. Matapos inumin ni Eli ang kanyang dugo, nahulog si Hoakan sa kanyang kamatayan. Bumalik si Eli sa gusali ng apartment at tinapik ang bintana ng kwarto ni Oscar. Humiling siya na papasukin siya. Halos patulog na si Oscar ngunit sinabihan niya itong pumasok. Gumapang si Eli sa kama kasama niya at napansin ni Oscar na wala siyang damit. Tinanong niya ito kung gusto niyang sumama sa kanya at sumagot si Eli na hindi siya babae. Iyon ay tila hindi nakakaabala kay Oscar. Kaya nagpasya silang maging magkasama. Kinaumagahan, bumalik si Eli sa kanyang sariling apartment. Ngunit nag-iwan siya ng sulat para kay Oscar na nagsasabing, "Ang tumakas ay buhay, ang magtagal ay kamatayan. Ang iyong Eli." Isang hapon sa isang school outing sa isang lokal na pond para sa ilang ice skating. Muling hinarap ni na Connie, Martin at Andrea si Oscar na may babala na itutulak nila siya sa isang butas ng yelo. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, tumayo si Oscar para sa kanyang sarili at hinaplos ang ulo ni Connie gamit ang isang stick na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang tainga. Kasabay nito, dalawang nakababatang estudyante ang umalis upang umihi sa likod ng ilang mga puno at napansin ang isang katawan na nagyelo. Ang pulis ay tinawag at ang katawan ay kinuha. Nang hapong iyon, pagkatapos ng klase, dinala ni Oscar si Eli sa isang basement room sa paaralan. Nang tanungin ni Eli kung bakit sila naroon, bumunot si Oscar ng kutsilyo at hiniwa ang kanyang palad na nag-aalok na paghaluin nila ang kanilang dugo. Habang pinagmamasdan ang pagtulo ng dugo ni Oscar sa sahig, hindi na kinaya ni Eli ang gutom na nararanasan niya ngayong hindi na siya binibigyan ni Hakan ng dugo. Siya ay bumagsak sa sahig at nagsimulang dilaan ang dugo ni Oscar. Ang katawan na nakaipit sa yelo ay kinilala na kay Joko. Ang kainuman ni Joko, si Lake, at ang kanyang kasintahang si Virginia ay sinubukang kumbinsihin si Hosta na sabihin sa pulisya kung ano ang nakita niya noong gabing pinatay si Joko. Sa panahon ng talakayan, gayunpaman, ipinagtanggol ni Lake ang kanyang pagiging malapit kay Joko sa pamamagitan ng pagturo na si Virginia ay malamig. Dahil dito, si Virginia ay lumayas. Sinundan siya ni Lake sa subway kung saan si Virginia ay sinunggaban ni Eli. Buti na lang at nagawang sipain ni Lake si Eli bago niya patayin si Virginia. Sa kasamaang palad para kay Virginia, ang pagkaligtas ni Lake sa kanya ay nangangahulugan lamang na si Virginia ay tiyak na mapapahamak na maging isang vampira. Napansin niya ang pagbabago, kinaumagahan, nang buksan niya ang mga blinds at mabilis itong isinara muli. Nang gabing iyon, binisita niya ang apartment ni Hosta para hanapin si Lake, ngunit marahas siyang inatake ng mga pusa ni Hosta nang maglaon sa ospital. Napagtanto ni Virginia na siya ay nahawahan ng kung anong sakit at nagpasya na ayaw na niyang mabuhay. Hiniling niya sa doktor na buksan ang mga blinds sa kanyang silid. Kaagad siyang natupok sa apoy. Maaaring siya ay isang lampa. Ngunit si Oscar ay hindi isang tanga. Nalaman niyang vampira si Eli at kinumpronta niya ito sa pagkatok sa pinto sa kanyang apartment.
Pinapasok siya ni Eli at nakitang walang kasangkapan sa loob at mabaho na naman si Eli. Nang dumating si Eli sa apartment ni Oscar at humiling siya na imbitahan siya, tumigil siya. Tinanong siya kung ano ang mangyayari kung hindi niya siya imbitahan. Pumasok si Eli sa loob at nagsimulang dumugo mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagpaubaya si Oscar at pinapasok siya. Ipinaliwanag ni Eli na umiinom siya ng dugo dahil kailangan niya. Tila, naiintindihan na ni Oscar at pinayagan niya si Eli na mag-shower at magsuot ng isa sa mga damit ng kanyang ina. Habang nagbibihis si Eli, sumilip si Oscar sa pinto at napansin niyang walang kasarian si Eli. Pag-uwi ng nanay ni Oscar, agad na tumakbo si Eli sa bintana mula sa apartment ni Oscar papunta sa kanya. Kahit na 2 palapag ito. Kinaumagahan, nakahanap si Oscar ng sulat mula kay Eli na nagtatanong sa kanya kung gusto niyang makipagkita sa kanya sa gabing iyon. Natunto ni Lake si Eli sa kanyang apartment. Pumasok siya at nadatnan siyang natutulog sa bathtub. Dahil hindi siya makakita sa dilim, pinunit niya ang karton na nakatakip sa mga bintana. Si Oscar, na nasa apartment din na naghihintay na magising si Eli, ay sumisigaw ng hindi at nagbigay kay Eli ng sapat na panahon para tumalon kay Lake at inumin ang kanyang dugo. Pagkatapos uminom, pinasalamatan ni Eli si Oscar. Ngunit ipinaalam sa kanya na dapat na niyang umalis. Nang gabing iyon, dumungaw si Oscar sa bintana nang makitang naglilipat na si Eli. Kinabukasan, si Oscar ay nakatanggap ng tawag mula kay Martin. Nagtatanong kung siya ay pupunta sa pagsasanay sa paglangoy sa hapong iyon. Sinabi rin ni Martin kay Oscar na sa palagay niya ay tama si Oscar na lumaban kay Connie. Nang hapong iyon, habang si Oscar ay nasa pool, may nagsindi ng apoy sa trash bin sa likod, kaya ang attendant ay umalis sa pool area na walang nagbabantay. Habang dinidistract ni Martin sina Oscar, sina Connie, Andreas at ang kuya ni Connie na si Jimmy ay pumasok sa pool area. Inutusan ni Jimmy ang lahat na lumabas ng pool. Nang nag-iisa na sila ni Oscar, binigyan ni Jimmy si Oscar ng ultimatum. Maaaring manatili sa ilalim ng tubig ng 3 minuto o dukutin ang isa sa kanyang mga mata. Kabayaran ang mata ni Oscar sa tainga ni Connie. Pagkatapos ay hinawakan ni Jimmy ang buhok ni Oscar at inilubog siya sa ilalim ng tubig. Lumipas ang 1 minuto, biglang makikita ang mga paa na kumakampay sa ibabaw ng tubig na sinundan ng pugot na ulo ni Jimmy at pagkatapos ay ang putol na braso ni Jimmy. Ang halos malunod na si Oscar ay hinila mula sa tubig ni Eli. Nakatatapos lang na patayin ng 3 sa mga nagpapahirap kay Oscar at iniwan ang ika-4 na humihikbi sa gilid ng pool. Sa huli, makikita natin na nakaupo si Oscar sa isang tren. Ang snow ay bumabagsak sa labas. Si Oscar na ngayon ang bagong tagapag-alaga ni Eli at pumalit kay Hakan dahil tumanda at patay na siya. Isang malaking basket ang nakapatong sa harapan niya. Mula sa loob ng basket ay may tumatapik. Tumapik din si Oscar pabalik sa Morse code na ang ibig sabihin ay kiss. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari bang paki-like, subscribe at mag-iwan ng message sa ibaba. Maraming salamat. Hanggang sa muli.